Kaugnay pa rin ng lumalakas na piso at nananatiling malakas na piso kontra sa US dollar, makakapanayam natin live sa linya ng telepono ang isang tinitingalang haligi ng Filipino-Chinese business community at ngayon isa sa mga in charge sa paghikayat ng karagdagang investors, si Ambassador Francis Chua. Ambassador Chua, good morning and welcome to the show. Magandang umaga po. Sir, kayo'y nagpahayag na bagamat kayo'y nag-export din ng mga produkto or semiconductors overseas, kayo natutuwa at lumalakas at patuloy na lumalakas ang piso kontra sa US dollar. Bakit po? Kasi po, we have to consider na all the angles, no? Hindi lang ho sa sector namin as an exporters, no? Sa pamagitan na pataas ng peso, what happened is yun hong foreign debt ng bansa natin bumababa in terms of peso. And then yung mga foreign investor na gustong mag-invest dito po sa atin, dahil ang peso ay tumataas, it give them incentive. Kasi nung araw, ang sabi po nila, pag-invest sila sa atin, ang kumikita nila nawawala sa depreciation ng value ng peso. E ngayon ho, ang peso ay tumataas, kaya po ang foreigner, marami ho nang pupunta dito at gusto po sila mag-invest kasi maganda ho ang tsansa, nakikita po sila na gusto. Sir, alam kong in charge kayo sa investments, pero pag-usapan naman natin yung mga OFWs o yung mga tinatawag natin bagong bayani, mga overseas Filipino workers. Marami sa kanila dumadaing din dahil yung kanilang $100 dati na nasa napakalaki, umabot to some extent to way over 5,000 pesos ang halaga noon. Ngayon nakikita natin nasa less than 4,800 pesos na lang ang palitan noon. So sa tingin nyo sila ay makaka-adjust dito? Alam po ninyo, ang dapat, kung peso po ay tumataas, ang bilihin, ang totoo ay dapat bumaba ang presyo ng mga prime commodities. Oho, dapat ho yun. So, it is something na katulad ko sinasabi, ang gobyerno po kailan ho mag-monitor ang mga presyo. Lalo na ho yung mga imported item, base naman sa exchange rate. No? So, ang pagtataas ng peso, ang ibig sabihin, ang gobyerno po dapat din ho tutulong sa mga sektor po na affected. Mr. Ambassador, alam ko na kayo honorary president pa rin ng Filipino-Chinese Chambers of Commerce at meron bang mga ugnayan ang mga kumpanya at mga executives dito sa inyong samahan na posibleng napapag-usapan nyo ang pag-rollback ng presyo ng ilan sa inyong mga produkto nang sa ganon para maramdaman ng taong bayan yung lumalakas na piso dahil napakalaki na rin ang differential mula nung nakaraang taon to where the peso is today? Oho. Marami po sa mga kasama namin naman gustong at handa naman tumutulong. No? Kasi kung ang presyo naman hindi abot kaya ng mamamayan, wala din ho naman customer, wala din ho negosyo. So everybody are trying to be very realistic at pinipresyo ho naman sa hanggang kaya ng mga kasama po natin. Sir, I understand kayong sugo ng ating bansa sa trade and investments. Ibig sabihin kayo ang nag-i-entice ng mga foreign investors. I understand particular nakapuntirya kayo sa Chinese investors na mamuhunan dito sa ating bansa. Ito ba ay madaling trabaho? O ano yung mga bagay na nakikita nyo or nararamdaman nyo is challenging sa pagpapasok ng panibagong puhunan? Alam po ninyo, dahil sa patuloy na paganda yung ekonomiya natin, patuloy na paganda yung stock exchange, yung stock price natin, at medyo mas madali ang trabaho. Kasi hindi katulad ng araw, marami ho silang complaint. Ngayon ho ang mga Chinese sa Taiwan, sa Hong Kong, sa China,
marami po sila nakapila na pumasok para ma-invest lang po dito sa atin. Okay. Thank you very much, Ambassador Francis Chua, isang leader sa Filipino-Chinese business community. Thank you, sir, sa inyong pagiging ating live phone patch guest sa ating palatuntunan.